Welcome to Sapa, Vietnam. Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends. Lie under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey, it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane in the sky. Under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey, it seems we're crossing. Hi guys! Welcome back to another vlog, and this time guys, ito na yung part 2 ng ating Vietnam vlog, specifically Sapa vlog, okay? Kung di nyo pa napanood guys, yung Hanoi vlog ko, panoorin nyo na, ilalagay ko yung link dito sa taas or dito sa taas, okay? So by the way guys, bago umpisa ng vlog na to, my name is Josh Aragon, a travel vlogger in the Philippines and a lifestyle vlogger. Wow! A lifestyle vlogger, atake! So yun na nga guys, nandito kami ngayon sa may Tom's Coffee, and yes, we're going to Sapa, Vietnam this day. Yes, we're going to stay in Sapa ng tawag dito 3 days ata, 3 days pero yung pabalik namin, yung pang 3rd day is babalik na kami here sa Hanoi kasi nga flight namin going back to Manila na madaling araw. Okay, regarding naman dun sa transportation going sa Sapa, nag-book na kami sa Klook. Kung gusto ninyong mag-book ng bus going to Sapa, ilalagay ko yung link sa baba. Pero meron pang options kayo guys na pwedeng gawin if you're going to Sapa, Vietnam. Meron tinatawag na yung limousine van, pero good for 9 ata na pax yun. Meron din sa Klook nun. Then kung gusto niyo naman medyo comfy, meron silang train pero medyo matagal at medyo mahal siya. Syempre as a budget traveler, nag-bus lang kami na binook namin sa Klook. Okay? So inintay lang namin yung bus since ang alis namin is 9:30 PM. Okay? So yun, dito lang kami sa may coffee shop sana nakaupo, naghintay ng bus sa operator, sabi naman nila. At ano naman, nagre-reply naman sila. Nag-order lang kami dito ng coffee tsaka ng food kasi nagugutom na ako. Okay? Kaya yun lang guys. Update ko kayo later kung ano yung itsura, okay? Pero ito na yung surroundings. So yun guys, andito tayo ngayon sa tawag dito, sa sleeper bus na. Hindi ko na napakita yung itsura ng sleeper bus, pero later papakita ko sa inyo, okay? Kung may time at saka kung meron pa wish. Pero pasensya nyo na yung kulay ko para akong ano dito, si Piglet. Pero yun nga, andito na tayo ngayon sa loob ng ating sleeper bus. Nandito ako sa may baba, okay? So for today's video, magbibiyahe tayo to Sapa for around 6 hours ata. Tapos meron silang 2 stops na for pagkain, ihi, ganun, okay? So, comfy naman. May libre silang water. May water na provided. Ito, tapos merong blanket na kasama. And then, dito nga lang, kailangan mo i-plastic yung, ano mo, yung sapatos mo para if ever, diba? Okay? Ano pa ba? Yun lang. Super ganda at may wifi. Tingnan natin, try natin yung wifi kung gagana siya. Okay? Sana gumana siya. Okay, tingnan natin kung gagana siya. Okay. So, yun lang guys. Update ko na kayo later, okay? Hello guys! So, welcome back to me again. So, welcome to Sapa, Vietnam. Andito na tayo ngayon sa Sapa, Vietnam. At super duper lamig. Nakita nyo naman nakascarf na ako, B. At hindi pa rin sapat tong jacket ko na malamig in person. Hindi siya sapat. So, right now, dito kami sa lobby ng hotel. Sa may parang lounge nila. Kasi, ang check-in pa namin is 2 PM. And then, it's currently 5:30 in the morning here sa Sapa, Vietnam. At, tawag dito, may itinerary kasi kami mamaya morning. So, ang unang ano natin is Pansipan. Pansipan
Legend, yung Pansipan na Summit. Yun yung unang-una namin na itinerary. So, ngayon, nire-ready namin yung gamit namin para magpe-prepare na lang later. Breakfast is prepare. And then, tawag dito, ano pa ba? I'm super duper excited to explore Sapa, Vietnam, since this is my fantasy place. I want to go here, as in, sa Sapa ng sobra-sobra. Walang halong biro. At ang lamig, sobrang lamig. So, mamaya i-share ko sa inyo yung experience. Okay, regarding din sa bus experience namin, super duper, comfy kahit papaano. Pero nakatulog ako after nung nakakain ako ng dinner, first stop namin. The rest, di na ako nakalabas kasi super duper tulog na. Okay, super duper safe naman yung bus. Kung tatanungin nyo ako, and kung magkano ko siya nabook namin siya for as low as 868 pesos na may voucher na yun per person. Tapos, original price niya is 900 plus pesos. Then, nagkaroon ng voucher, so naging 860 plus pesos na lang siya. Okay, kaya if you want to book that sleeper bus or cabin bus, ilalagay ko guys sa description box below yung link para makapag-book kayo. Okay, yun yung ipipindutin ninyo. Okay, so far, ngayon, observation ko dito sa super lamig. Yun pa lang naman since gabi. And then later, bigyan ko kayo ng update kung ano yung magiging ganap namin. Okay, thank you so much for watching. See you later. Welcome to Sapa, guys! Andito tayo. Hello guys! So ayun, magbibidro muna kami dito sa may Agribank. So if you are looking for tawag dito, ATM machine na maganda ang kapalitan dito sa may Sapa, malapit siya sa may Sun Plaza Station, sa may Sapa Station, may Agribank dito guys. So pinagbibidrohan natin sa airport, meron din dito kasi mababa lang yung kanilang processing fee. Ito siya. Ayan. May Agribank dyan. And then, ito yung Agribank ATM. Tapos, dito yung Pansipan, yung Sapa Station, papunta ng Pansipan. Diba? May bestie, may idol. Malamig? Kaya naman. Kanina lang hindi. Kaya na ngayon. Kaya na ngayon. Ganda ng outfit niya, oh. Outfit check. Saan ang brand? From top? TikTok. And then? Hindi ko alam. Heat Tech from Uniqlo. Oh, Heat Tech from Uniqlo. Upay. And another Heat Tech from Uniqlo. Oh, diba? Baka naman Uniqlo. With leg warmer. Ilan ang patong niyan? Leg warmer and Heat Tech para sa ganitong weather. Alam mo din ang comment. True. Diba? Nakatatlo kami nga, tatlong patong. Ako din tatlong patong mga B. As in. So ayan mga B, nakapila na kami. So ang gagawin nyo lang is scan nyo lang yung clock code ninyo na which is yun na yun mismo. Wala na kayo kailangan i-redeem dun sa counter yung mismong clock voucher nyo na yung pinagbukan ninyo yung ipapakita nyo dito sa entrance. Dito sa funicular. Okay. Medyo mahaba lang yung pila kasi nga weekend ngayon.
Saturday. Pero laban na yan. Pero naman talaga tourist attraction, di ba? Okay? So update ko kayo later, medyo mahaba ang pila. And then later, update ko kayo kung ano magiging itsura. Kasi ako excited na ako, swear. Let's go. Hay đêm đông qua mùa xuân em được người anh. So ayan, papasok na kami sa PBB House. Sorry. So ayun mga B. Yung pila ay inabot din ng mga 15 minutes. Kami nakapila kasi ang dami ng tao. So papunta na kami sa cable car. Pakita nyo na yung mga QR codes ninyo. Yung ganyan, pakita nyo lang. Okay? Para dire-diretso na kayo. Okay? Papunta na kami dito sa may cable car. Mga bestie, ayan yung pila. Papunta ng cable car. Okay? So tignan natin kung ano ang pila. Medyo mahaba siya. Karen! So yun, nakapila ulit kami mga B. So ang pila dito, pila-pila, pero may advice siguro mas better. Punta kayo ng hindi weekend kasi ngayon Saturday marami talagang tao at maraming tourist. So yun lang yung fault namin. Pero nevertheless, pa-enjoy pa rin naman namin siguro, okay? Laban. Kaya ano pa hinihintay nyo, pumunta na kayo dito. Basta wag lang weekend kayo pupunta, okay? Para mas ma-enjoy nyo kasi dire-diretso yung pila. Okay? So right now, the current situation, ganito yung pila. Uy! Wait. Oh. Kamusta? Hello, sorry mo naman, bestie. Bestie, daming singit. Well, ang dami talagang singing. Hindi sila marunong pumila. Diyos ko. Di ba pwede pumila? Please fall in line. Na ang lakaran mga B. So ang plano namin is akit muna kami, then yung pababa doon kami magta-tram. Tama no? Okay? So ang ganda ng weather. Hindi ka anong malamig siya pero hindi ka anong sobrang lamig. Nagets niyo ba? Pero makikita mo yung view sa baba. May view sa baba. As in. Wow. Lamig. Lamig. Para tayo? Ha? Tara. Doon tayo. Pahinga muna tayo sa mga bullshit. Oh, welcome to Semi-Peak. Semi-Peak. Welcome to Sapa, Vietnam. Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. You might even wonder why I go MIA sometimes.
pala neto is 3,143 meters above sea level yung kanyang, tawag dito, kanyang taas from sea level. So far, worth it naman yung pag-hike dito, no? So, pagbaba namin, magpo-funicular tram na kami. Funicular train. And so far, yun na, laban na laban. Okay? So, yan. So, andito na kami ngayon. Andito na kami ngayon sa may funicular train, sa may pinaka-peak ng Pansipan. So, meron lang siyang charge na 120,000 dong. So, nagkamali kami, or ako personally, hindi ko nabasa na one way go up lang pala yung saklok. So, basahin niyo maigi yun, okay? So, one way go up lang siya mga bestie. Huwag niyo kakalimutan papunta lang. So, yung mali namin, nag-hike kami, paakyat, at kala namin yung pababa, pwede yung gamitin ko. So, nagbayad kami ng 120. Do, okay lang naman. Bye-bye! So, yun lang. Pauwi na kami ng hotel kasi mag-check-in pa kami. Pero kakain na. Okay. Bye! Ito na pala siya, guys. Welcome to Dubai! Ayan. Yes, andito na kami. Tapos na kami dun sa, tawag dito, sa pinag-coffee shop namin, okay? Pinag-coffee shop. So, kung may isa-suggest man ako sa inyo, since si Sapa Viet Trekking is overhyped siya at maraming tao na pumupunta doon, meron ako sa inyo isa-suggest na coffee shop or pwede nyo pagtambayan if you want the best view of yung funicular, tama ba? Funicular train, which is yung dito lang sa tabi lang niya. Kasi papakita ko doon sa vlog, okay? Super duper ganda doon. Masarap din naman yung coffee nila, okay? Tsaka mura lang din naman mga di. Di parang may yasa yun. Kaya, ayun na, let's go. Pupunta na kami sa next destination namin. Okay, ang next destination namin ay happy hour here in Sapa, Vietnam. Okay! Diyan kayo pupunta, maraganda yung ano nila dyan, spot nila dyan. Okay lang din naman yung price, diyan kayo pupunta, okay? Pag once na ano, malapit lang siya sa Viet Trekking, dyan lang yun. So dito siya, okay? Diyan kayo pupunta, okay? So hello guys, nag-mic ako kasi nga baka marinig ninyo yung music ng bar na to. So nandito kami ngayon sa isang rooftop bar, katabi lang siya ng Sun Plaza, which is yung Sapa Station. Pagpupunta kayo ng Pansipan, katabi lang siya talaga. So meron sila yung offer na happy hour from 3 p.m. tama? 3 p.m. to 7 p.m. Okay? So magka-happy hour lang kami kasi we need some alcohol of this sa gantong weather. Kasi ang temperature ngayon is as of 5:52 ng gabi. 11 degrees. So, malamig siya for me. Ang lamig, B. Diyos ko.
fantasy. So, ayun. Dito lang kami mag-happy hour. And then later, magdi-dinner kami somewhere. Hanap kami na medyo budget para naman if ever may idea kayo. Kung gusto nyo naghanap kayo ng ano, doon kayo kakain. Sana masarap, diba? So, yun. Papakita ko sa inyo yung etong kung ano yung gagawin namin dito sa Sky Rooftop Bar. Okay? Bye! So, tapos na kami doon kanina sa Sky Rooftop Bar. So, okay naman yung drink nila. Though, yung mga staff is hindi sila masyadong approachable as compare sa other restaurants na or bar na pinuntahan namin dito sa Vietnam. And then, andito kami ngayon. Syempre, we're having our dinner and having pho for our dinner for tonight. And I think marami siya. Tsaka spring rolls. Pakita ko sa inyo. Ito guys. Ayun, nakikita nyo, di ba? Umiinit pa. Ito, nagiinit na. Ayun na guys, yung pho na in-order namin. Beef lang siya. 60,000 dong na siya, mabi. Ayan, lahat kami beef. Tsaka nag-order rin kami ng spring rolls. Pini-wait lang namin. Okay, kaya pa, mi? Lasing na siya. So, kain muna kami guys, ha? Okay? Kakatapos na namin mag-happy hour. And we deserve this. So, matutulog na kami after. Yeah. Sarap sila rito, Mio. Karen, dahan-dahan Karen. May pasuran dyan, Mio. Good morning, friends! So, tapos na kami mag-breakfast din sa Quang Nam. So, right now, we're going to Moana, Sapa. And we decided to walk na lang kasi yung lalakaran din naman is malapit lang naman. Parang 900 meters lang from our hotel. So, nandito kami parang maraming mga homestay pinagdadaanan namin. So, we opted na dito na lang magdaan. Kasi parang ang ganda kasi, pababa. Diba? Pero tingnan ko lang muna sa. Tama naman. Diba? Parang super cute. Mga B, as in, walang halong biro. So, right now, papunta kami ng Moana Sapa. Kung alam niyo yun, alam mo, sikat yun sa TikTok, pero alam. Okay? So, yun ang itinerary natin for today is Moana Sapa, then Katkat Village. So, right now, inuna na namin yung Moana Sapa since morning. Kasi na-predict ko na baka maraming tao sa Katkat Village na yun. Kasi nga morning. Kagaya na sa Pansipan kahapon, morning kami pumunta. So, pinagsisihan ko siya. So, unahin muna namin yung Moana Sapa. Medyo malayo. Then, Katkat Village later. Mag-grab kami pupuntang Katkat Village. Pero,
update ko kayo kung magkano yung mga entrance fee papunta doon sa mga pupuntahan natin. Okay, sana mag-enjoy kami as in. Kasi, di ba? So, it's our last full day here in Sapa actually. Pero, let's make the most out of it. Di ba? Yun yung sabi natin lahat. Di ba? Super. As in. Pababa pala siya, B. Ayan, pakita ko sa yung daanan. Good morning. Ayan. Ayan yung daanan. Di ba pababa? Morning muna tayo, Bestie. Bestie, good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. Good morning. Junella. Good morning. Di ba? So, hala. So, ayun mga bestie. Yung price nito is 90,000 Vietnamese dong. Then, meron na kayo ng choice ng isang coffee, isang drink, or iced tea. Choice mo yun. Okay, kasama na yun sa binayaran mo. At di maganda siya, para sa mga picture. Set of mga attractions na marami kang pwedeng pagpicturean. Tingnan mo, pakita ko sa inyo guys. Ha, ito yun. Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Slipping through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Didn't know what I should've let go. Thought I lost my way, but now I am sure. If I spend all my days searching for gold, I would be running out of time to see all your beauty and beyond. So instead I'll sing this song, time and time again. So, hello mga bestie. Andito na kami ngayon sa may cafe lang. Parang ano lang naman, drink or refreshment area lang ng Moana Sapa. So, gaya ng sabi ko kanina, di ba, ang entrance fee is 90,000 dong. Tapos may free ka na choice of iced tea, iced coffee, or hot coffee. Yun yung magiging choices mo. So, I'm having a iced tea, which is yun na yung kasama sa binayaran namin. Okay na rin naman. Tsaka ang dami namin akong picture. I-follow nyo ako sa IG ko para makita yung mga reels. If ever, i-upload ko yun. Okay? So, after namin dito, punta na kami ng Cat Cat Village. Dapat kasi matapos namin siya nang hindi hapunan kami. Okay? So, yun lang naman. Update ko kayo later kung ano yung magiging ano natin. So, dito sa Sapa, ay sa Moana Sapa, yun pala. Pwede kayo pumunta dito if gusto niyo ng mga picture-picture, pang Instagram, pang Reels, kung gusto niyo ng mga ganun, punta kayo dito. Pag mag-stay kayo malapit dun sa Sapa Center, pwede siyang lakarin, pero kung tinatamad kayo, may kasama kayo mga senior citizen or mga PWD or what, hindi siya advisable na maglakad kayo. Pero kung gusto niyo maglakad-lakad, malamig naman dito sa Sapa, pwede kayo maglakad. Okay? Gaya ng sa amin kanina, naglakad lang kami, di ba? Ano siya ng energy. Nakakataas siya ng energy. Kaya yun lang guys. Update ko kayo later. Mag-chill lang kami dito. At punta na tayo ng Cat Cat Village. Bye! So hello guys. Dito na kami ngayon sa Cat Cat Village. So we'll see kung meron ako maano. Ito. Okay. Thank you. Wow. Yan siya. Guys.
Magkano po siya? 150. 150,000 lang. Mura na, mga be. Kaya kung gusto niyo mag-rent ng costume, laban nati. Sa akin, hindi ako magkukostume. Pero nagandahan sa itsura. Ito na mo na bestie ko. Hello guys, so we're here now at the Cat Village, diba? Sabi ko sa inyo, fantasy ko mag-rent ng costumes at di naka-Mongolian costume tayo. So hindi siya totally parang Vietnamese costume, but meron naman kasing ng Mongolia yung Vietnam. So ito yung costume ko, pakita ko sa inyo later yung whole outfit, okay? So na-rent namin siya for as low as 150,000 dong. So most likely nasa around less than 500 pesos yung niya. Pero so okay na kasi buong duration na siya dito sa Cat Village, ka, di ba? Magagamit mo yung costume at pwede kang mag-picture. Super fantasy siya, be as in. At yung mga ate ko naka-costume na rin ngayon. Pakita ko yung ate ko. Ayun siya ngayon, oh. Basa, yan na yun? Okay. We will papers, okay? Every minute slipping by, even when I close my eyes. Ruthless, I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Slipped through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Didn't know what I should've let go. Thought I lost my way, but now I am sure. If I spend all my days searching for gold, I would be running out of time to see all your beauty and beyond. So instead I'll sing. So yan mga bestie, andito tayo ngayon sa may Cat Village, sa may unahan. Nakita niyo yung iconic na background yan, yung wheels na yan, nandyan yan. Tapos andito, marami mga tourists na nag-picture na naka-costume. As in, fantasy talaga itong mga naka-costume. Diba? Bestie, tara dito, interview session tayo. Bestie, anong suot mo? Hi, I'm Eunice Nabo. I'm wearing Flower Moon Vietnam! Diba? So So far, kamusta ang experience dito? Maganda, ang chill. Ang ganda rin ng lugar, actually. True. Kaya lang medyo mainit ngayon. Oo, tsaka nakakapagod pagbaba, tsaka mamaya pagtaas namin. Okay, so far sulit naman yung pag-rent namin. Sige, gaslight namin sarili. Justify pa natin. Justify pa natin. Pero sulit siya, guys. Kung kayo naghanap kayo ng tawag dito, new adventure or new sa life nyo, ganun. Tawag dito, mag-rent kayo ng mga costume dito sa Cat Village. Super, naman sila, mura naman siya. Like, 150,000 dong for whole day na yon pag depende sa pagpunta mo dito sa Cat Village. Ang daming pwedeng spot na pwedeng pagpicturean dito at magpa-picture kayo mga B. Okay? So, ito na. Mag-montage pa tayo na mag-montage para makita ninyo yung Cat Village. Let's go! Every minute slipping by, even when I close my eyes. Ruthless, I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Slipping through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Good morning, Vietnam, Sapa.
Good morning, Sapa Vietnam. Oh my God, nakita na akong maano. Hagip, pero okay. So, it's December 2, 2024 and it's our last day here in Sapa kasi later babalik na kami ng Hanoi, Vietnam. 6 hours travel yon. So, kakatapos lang namin mag-breakfast dun sa Phuong Nam Hotel. So far, okay naman yung mga food nila. However, para sa lang yung menu nila everyday. Okay? So, if ever na mabubuk kayo sa Phuong Nam, expect ninyo na pare-parehas yung mga food na ino-offer nila. Okay? Pero okay yan naman. Masarap din naman yung mga food nila, guys. Pwede sa ating mga Pinoy. I mean, pasok sa panlasa natin mga Pinoy. Yung food nila. 'Di ba? Tapos, ano pa ba? Ngayon, papunta kami ng White Cloud Coffee kasi ang sarap ng egg coffee nila. Babalikan namin yung White Cloud Coffee. Yung pinunta namin kagabi, kung saan kami nag-chill. Okay? Kaya, 'di ba? Babalikan namin kasi ang sarap. Last egg coffee here in Sapa, Vietnam. Tapos later, ang check-out namin is 11:30 a.m. And we're going to take a bus or cabin bus ulit na binook namin sa Klook for as low as 900 pesos below kasi may voucher. So, yun ulit, 1:30 p.m. yung oras ng oras ng bus going to Hanoi. And then, later, yun na, update ko kayo kung ano mga ganap. Basta ngayon magko-coffee lang muna kami. Okay? Sana nagustuhan nyo itong Vietnam vlog ko. Dito kami nag-chill kagabi. Hindi ko na ako nakapag-vlog. Malapit lang sa Phuong Nam. Ayan, yung color bar. Ang mura ng mga wines nila dyan, as in, wala pa 300 pesos per glass. Ang sarap din naman ng wine nila. Pwede kayo mag-chill dyan. Tapos, ito na yung surroundings, guys. Pinaglalakaran namin from Phuong Nam going to, tawag doon, White Cloud Coffee. Which is, andito na yung White Cloud Coffee. Malapit na. Kasi nga dito, kasi may overlooking mga bee, as in. Ayan, napakita kasi niya. Ayun yung White Cloud, oh, di ba? Super ganda. Parang umulan. Umulan ba? Ngayon? Tapos meron din naman mga kainan dyan. Ayun na yung White Cloud, mga bee. Diyan tayo mag-chill at mag-egg coffee lang. Kasi tapos naman na kami mag-breakfast. Hindi ako nag-coffee doon kasi magko-coffee dito, B. Mas gusto ko yung ayoko ng brew. Gusto ko yung egg coffee for today's video. Okay? So, yun. Update ko kayo later. Ngayon tinatry ko yung parang hopya dito sa Sapa. Kasi sinasabi nila ng mga vloggers nyo, pag pumunta ka ng Sapa, dapat i-try mo to. Which is ito, 10,000 dong siya. So most likely, nasa less than 20 pesos lang siya or gano'n, parang ganito. Masarap siya, B. Alam mo yung hopya na may margarine, ganun yung lasa niya. Masarap siya for me. So it's, Josh Aragon recommend siya for me, guys. Kaya pag pupunta kayo ng Sapa, guys, i-try nyo to. Pwede kayo mag-take out, pero ako hindi na ako mag-take out kasi puno na yung bagahe ko. As in, parang feeling ko lagpas na siya, pero laban, pero sana hindi siya talaga lagpas. So right now, dito kami ngayon sa may Sapa Lake, dito sa may Vietnam, ayan. Dito sa may Sapa, ayan siya. Diba? Kakain nyo. Magandang view dito, B. Tignan nyo, ha? Ano, oh. Fantastic. Diba ang ganda? At yung sinasabi nila parang Switzerland of Asia, which is itong Sapa. Maganda. Paano chocolate? Magkano? 38.
38,000 dong. So, mostly. Almost. Wala pa siyang 50. Mura. Tsaka chocolate namin. Ganyan na siya pating niya. Ang laki niya, diba? Mura dito talaga, ano? Pero siya flaky. Hindi siya flaky. Yeah. Nagreklamo, di ba Oo. flaky? Pero kasi, diba? Dapat ang croissant is flaky. Pero, siguro yan yung croissant ng Vietnam. Pero masarap din. Sure ba? Paano yung chocolate? Dito na tayo sa may Sapa Lake, diba? Ayan yun, yung nakikita natin sa social media. Pag once sa gabi yan, mailaw dyan. Ganda. Dito tayo sa lake. Parang fantasy maglakad dun. I like the view. You do? You're my best view. Ngi. Every night in my dreams, I see you, I feel you. So, hello mga B. So, nakapag-check out na kami din sa Pungnam Hotel. Then, we're going back to Hanoi kasi may flight kami for tomorrow ng madaling araw. So, sa Hanoi na kami mag-i-stay habang nag-i-stay sa flight. So, ipabalik kayo ng Hanoi na nanggaling kayo dito sa Sapa and then nag-book kayo sa Klook ng dito, sleeper or cabin bus. Dito yung kanilang tawag dito. Dito yung kanilang terminal o kaya kung saan kayo mag-check-in for your sleeper bus or cabin bus. Dito siya. Malapit siya sa may lake. Which is, makikita nyo naman kung saan yung maraming bus. Dun yung pag-aano ninyo, pag-drop nyo ng mga, kung saan kayo pupunta, kung saan kayo sasakay. Okay? So, ito yon mga B. Yan. Makikita nyo naman yan, yung interbus line. Kasi sa Klook, pag once na nag-book kayo, ito yung magiging bus partner ninyo, company. Okay? So, yun lang siya. And then, yan, may mga mabibili naman kayo pasalubong. Then, pwede kayong kumain doon habang nagwe-wait. Kami dito lang kami sa labas kasi medyo malamig din naman, pero may araw, okay? Pero okay lang naman sa amin na ganito, B. Walang bearing. Walang bearing. So, yun, makikita yung mga bus na doon. Diyan, yan yung mga bus natin. Pero mamaya pa daw 1 PM mag-board sa bus, okay? Pero for now, pwede kayong bumili ng mga pasalubong doon. May mabibilhan kayo pag gusto ninyo. Tapos dito kayo mag-check-in. Okay? Bigay nyo lang yung Klook voucher ninyo and then bibigyan na nila kayo ng ticket. Okay? So, yun lang. Right now, mag-chill muna kami and then, bigyan ko kayo ng update later pag pasakay na kami or nasa bus na kami. Okay? Bye! So, hello guys. Right now, nandito na kami sa may sleeper bus. Pasensya na yung face ko at namumula. Feeling ko na sunburn ako sa lamig or sa init. Di ko alam. Pero ma-update siya. Pero okay lang naman. Pero nagsa-sunscreen naman tayo. So right now, dito na kami ngayon sa sleeper bus. Ay, cabin bus. Okay? Cabin bus pa rin kami. At nabok namin siya sa Klook for as low as less than 900 pesos. Pag meron ng voucher. Okay, so comfy naman. Nasa taas kami ngayon. Wala ako sa baba ngayon. Nasa taas, tignan natin yung bigyan ko kayo ng verdict mamaya kung kamusta, kung ano yung experience ko, okay? Hello mga B. So ayun, pasensya na nakamas ako kasi nagra-rhinitis ako ngayon. Kasi anong oras na 11:56 na ng gabi dito sa Hanoi, Vietnam. So andito tayo ngayon sa Nueva International Airport at mag-check-in tayo for our flight going back to the Philippines ngayong araw. Pero bukas ang arrive namin sa Philippines kasi madaling araw ang flight namin. So dito, kapila lang naman kami. Siguro may advice. Siguro ako. Kasi dumating kami dito like ano oras ay dumating? 4 hours, diba? Tama to. 4 hours dumating kami dito sa airport. Pero ang advice ko sa inyo, pumunta kayo dito ng airport na mas maaga kasi ang daming pila. Tsaka konti lang yung check-in counter na nakabukas if you're going here sa Nueva International Airport. Kaya, sinasabi ko sa inyo, agahan yung pumila kung meron kayong mga check-in baggage. So, kailangan talaga natin puproceed sa check-in counter lahat.
Walang bearing yun. Okay? So, right now mag-check-in lang muna kami and then later update ko kayo kung nakasettle na kami sa departure area. Okay? So, currently ito yung situation dito sa check-in counter. Ayan, so ito yung situation sa airport ngayon. Medyo mahaba ang pila. Hanggang doon pa yung pila, guys. Kaya ako na nagsabi sa inyo. Agahan nyo pumunta ng airport, guys. Okay? Kaya, yun lang. Update ko kayo later ha kung ano na yung ganap namin. Okay, bye! So, hello mga bestie, mga beb. So, nandito na kami ngayon sa departure gate namin. Pasensya niyo matakwat. Anong oras na kasi, 1:06 na dito sa Vietnam, sa Hanoi. So, ayun. Bigyan kayo ng story time kanina sa airport, diba? Sa check-in counter, diba? Maraming pila. So, meron group of people doon. Yung isa doon is naiwan niya nawala yung hand carry luggage niya. Okay? So, hindi ko na alam kung ano yung mga naging situation. Pero, my best tip guys sa inyo, as a traveler, myself, wow. So, maging vigilant, maging careful kayo sa lahat ng mga gamit ninyo sa airport. Okay? Wag yung tawag dito, kakaligtinan yung mga gamit ninyo guys. Kasi, sobrang chaotic, sobrang hassle nun for you and other passengers pag once na ganun yung nangyayari. Okay? So, basta ang tip ko sa inyo, maging careful kayo sa lahat ng mga gamit ninyo. Okay? Lalo-lalo yung passport ninyo pag nagta-travel kayo international. Okay? So, going back, ang flight namin is 2:40 in the morning. And then, wala pa mi. So, ayun. Tawag dito. Ang boarding namin is 1:55 in the morning and possible dating namin sa Manila is around 6:40 in the morning. So matutulog ako sa plane after mag-dinner. Wow! Pero yun, update ko kayo later ha. Basta nakasettle na kami, naghintay lang kami ng boarding namin. Okay, update ko na lang kayo pag nasa Manila na. Okay, bye! Wait lang, tanin mo natin si Bestie. Ano na, te? Kamusta na? Haggard. Diba, it's like typical ano. Pero ikaw, tanungin kita personally, gusto mo ng red eye flights? Okay lang. Basta mura dun tayo. Pero with PAL. Yeah, with PAL may food naman, True. free baggage. So, Laban na. Worth it naman. Diba? Kamusta naman yung natin, bestie? Yung travel natin this November. Itong Vietnam trip. Kamusta naman? Sobrang chill. Diba? Wala kaming sinusunod talagang itinerary. Tsaka second na natin. Second international flight namin this year. As best. More next year. True. Kaya abangan nyo yun. Diba? At tsaka, At tsaka guys, sabi ko sa inyo, diba? Tatry ko mag-vlogmas. To be honest. Tatry ko mag-vlogmas. Siguro mag-start ako ng kahit ilang vlogs lang. Hindi naman totally vlog ng araw-araw mag-upload namin. Pero, i-share ko sa inyo yung journey ngayong December. Okay? Tapos, pagdating ng January, abangan nyo din yun. Kasi meron kaming pupuntahan ulit ni Bestie na nakaka-excite. Abangan nyo yun. Nakaka-drain. Na nakaka-drain siguro. Pero, let's see. May pupuntahan ulit kami ni Bestie ngayong January, guys. Kaya abangan nyo yun. Okay? Ito lang hint ko. Tit. Ganun. Okay? Alam nyo na yun. Kaya kung sino makakahula guys, i-comment nyo sa baba, magpapag-giveaway si easynabong@gmail.com. Ako talaga, ang napili. The chosen. Hello, madlang people, mabuhay. Hello guys, so touchdown here in Manila. Nasa Pilipinas na po tayo. Hindi na ako nakapag-update sa airport or sa aeroplano kanina kasi natulog lang ako nung natulog, mga di. Ako na nagsabi sa inyo. Nakuha ko naman yung baggage ko at hinintay ko naman. Hintay lang namin yung baggage nila, bestie. So right now, dito ko na i-end yung vlog. Okay. Para naman, di ba, makapagpahinga na tayo. So sana nagustuhan nyo yung Vietnam vlog ko from Hanoi to Sapa to Hanoi. Sana na-enjoy nyo yun mga bi. At ako nag-enjoy din naman ako sa bakasyon. This month. At excited na ako sa mga susunod na araw kasi
gagawa tayo ng vlogmas, mga B. So, ayun lang mga B, if gusto niyo para mga ganitong videos, i-follow niyo ako sa lahat ng aking mga social media accounts. And also, mag-subscribe na rin kayo dito sa aking YouTube channel para updated kayo sa lahat ng every uploads ko dito sa aking channel. So, thank you so much for watching. Bye! Bye!